Dahil sa dumaraming bilang ng mga tumatawag sa 911 hotline, binigyan din ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagtiyak na hindi puro prank calls ang natatanggap ng hotline, kundi mga totoong problema na kailangan ng pagtugon. At una sa balita, si JV Santiago live. JB. Zaire, pasuhin ng National ID System. Yan ang panawagan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa kanilang proposed budget na 287 billion pesos for 2026. Sabi ni Remulla, dapat nang i-connect ang National ID sa SIM card registration system para madaling matukoy kung sino nga ba ang mga tumatawag sa 911 hotline, lalo na yung mga sangkot sa cybercrime at online fraud. Umaabot daw kasi sa 60,000 calls kada araw ang natatanggap ng 911 hotline. Pero 1/3 nito, puro prank calls pala. Kaya panukala niya, higpitan pa ang sistema para madaling matukoy at maparusahan ang mga nanloloko. Tinatayang aabot sa 60 to 80 million dollars ang kakailanganin para maisaayos at maipatupad sa buong bansa ang reforma sa National ID System. Git naman ni Remulla, may sapat naman power ang DILG hanggang barangay level, pero limitado pa rin ang kapasidad ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagpapatupad ng programa. The problem, sir, is that our national ID system does not have a biometric feature in it. So you can present any ID you can when you're buying a SIM card. You can present a barangay ID, you can present a driver's license, you can present PhilHealth, you can present any ID which seems to have a level of normalcy. But actually, a lot of them are fake, so a lot of people are able to procure SIM cards at on a spurious level. We'll coordinate with PSA, no? Yes, sir. And see. But ako nakikita ko yun ng marami tayong masosolve with a very good national ID system and a effective SIM card registration policy. It has to go hand in hand. Yeah. You cannot even have corruption, marami tayong masosolve. Madami, sir. Yeah. Madami, sir. Thank you. Zay, next week, inaasahan naman na sasalang din sa budget deliberations ng Senado ang DICT o yung Department of Information and Communications Technology, kung saan pag-uusapan din itong ang SIM card registration, pati na rin yung digital identification. At yan man ang latest mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Zay.